Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans san mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan ating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ni Nick Ball at TG Duhene. Nung saan didipinsan sa kalawang pagkakataon ni Nick Ball ang kanyang WBA sa labanan nila ni TG Duhene. Fight schedule March 15, 2025, nagaganapin po sa Eco Arena, Liverpool, United Kingdom. Sa bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan nga ba naging llamado, saan naging lihado itong magkabilang panig. Inanyahin ko rin po kayo na panoorin ang kabang video at sa ganun makakuha kayo ng mga basihan, idea sa inyong pipiliin. Sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Na kung saan inanyahin ko rin po kayo na panoorin ang kabuhang video at sa ganun makakuha kayo ng mga basihan nga, sabi ko kanina. Na kung saan pwede nyo maging basihan ang ating comparison, ang ating prediction, ang ating fight analysis, which is ang buong video na kung saan pwede nyo matimbang-timbang mga idol. Na kung sino ba talaga ang may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang sagupaan o suntukan. Oo. So, bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating muting channel, inyan ko po kayo na sana supportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating muting channel, tapos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ndong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa, simulan na natin. Unahin natin sa panig ng challenger, TG Duhene. Bilang isang professional boxer, may impresibo kartada ito. 26 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 5 talo. Ngunit wala pa na italang tabla. Sa kanyang 5 talo, isang beses nakatikipo ng technical knockout or knockout. May edad na 38 anyos, height 5 foot and 5.5 inches, reach 68 inches, southpaw on stance, knockout ratio 68%. Last fight, September 3, 2024, nakasagupa si Naoya Inoue. Talo by technical knockout sa ikapitong round itong si TG Duhene. Karanasan o experience nitong si TG Duhene. Mga idol, siya po ay dating world champion sa Super Bantamweight Division. Nangyari yan noong 2018. Nahawakan niya ang IBF. Matapos niyang talunin si Ryosuke Iwasa. Tapos nakapagdepensa po siya kontra ulit sa Japanese fighter na si Ryoshi Takashi. Na kung saan panalo siya by 10th round or 11th round technical knockout. Tapos pangatlong depensa niya, nakasagupa naman niya si Daniel Roman. Natalo siya by unanimous decision. At syempre, dagdag na rin natin ang pagiging world title challenger niya sa last fight with Naoya Inoue. So, sa skill sa taglay-taglay ni TG Duhene, mga idol, masasabi kong boxer puncher, pressure, defensive, counter, brawler style. May kakayahan sa pagpapanatili sa distansya, which is epektibo si Duhene din sa distansya, ulong rin sa suntukan. Lumalaban din sa inside fighting, kaya nga boxer puncher, taglay ang power, hand speed, timing, at accuracy. Pagdating sa depensa, maganda po ang depensa nito. Kaso lang, nung napalaban kay Inoue, mga idol, nagkaroon yata ng injury. Kasi tinatamaan din siya sa bodega. So, average, masabi ko. Pero maganda talaga ang kanyang, parang lagpas average ang kanyang husay sa depensa, mga idol. Oo. Sa durability, for the first time nakatikim po ng knockout. Oo. Sa huling laban pa naman ang nangyari yan, mga idol. Kontra kay Naoya Inoue. So, sana nakarecover na si TG Duhene. Hindi na bago para sa kanya ang matalo. Pero ang knockout, bago ito para kay TG Duhene, mga idol. Sana nakarecover na ito. Oo, sa kanyang sinapit sa mga kamay ni Naoya Inoue. So, sa panig naman ng kampiyon ng WBA dito po sa featherweight division, Nick Ball. Bilang sa professional boxer, may impresibo kartada si Nick Ball. 21 wins with 12 wins coming by way of knockout undefeated. Ngunit may isang tabla. Sino pa nakatabla nito? Ray Vargas, parang ganun. May edad na 28 anyos at ang height 5 foot and 2 inches. Knockout ratio 57.14%. Orthodox ang kanyang stance. Last fight October 5, 2024. Ronnie Rios panalo by 10th round technical knockout itong si Nick Ball. Experience yan itong si Nick Ball, mga idol. Kasalukuyang world champion ng WBA. Mga nakasagupa nito si Raymond Ford, Isaac Dogbe, at idagdag natin si Ray Vargas. Ang kung si Ray Vargas po ay hindi po yan basta-basta talaga din na boxingero dahil ilang division din po ang nakuha nitong si Ray Vargas. Skills ni Nick Ball, all around boxer to, mga idol, para sa akin. May husay sa teknikalan, at halos lahat ng galaw mayroon kay Nick Ball. Pressure, defensive, lumalaban sa brulan din, lumalaban sa tututo na labanan. Taglay nito ang footwork na kayang ipanatili din ang distansya, parang si TG Duhene rin pala.
ang ano nito. May kahusayan sa pagpapadating sa distansya, taglay power, timing, accuracy. Oo. Pagdating po sa durability nito, may tibay. At sa depensa, masasabi kong average lang din ang depensa nitong si Nick Ball. So ngayon dadako na tayo sa ating gagawin na comparison. Mga idol, dito. Talagang aralin nyo ng maigi kasi nga dito tayo sa comparison na kung saan kaunting diferensya lang naman or malaking diferensya o kaunting diferensya, sasabihin natin dito ng detalyado. Okay, unahin natin sa dako na pagdadausan sa laban which is sa United Kingdom. Taga-Ireland itong si TJ Duhene. Mismo sa Baluarte ni Nick Ball gaganapin ang laban sa Liverpool. So mga idol, advantage kay Nick Ball ang crowd sa kuha naman mga idol sa mga decision, so advantage pa rin kay Nick Ball yan. Hometown decision, favoritism, lalo na siya ang kampiyon. So advantage kay Nick Ball, kanyang crowd, yun nga. So sa ranking po, rank 16 sa Super Bantamweight Division si TJ Duhene, rank 6 sa Featherweight Division si Nick Ball, at kampiyon pa ito. So mga idol, for the first time si TJ Duhene na mapapalaban sa Featherweight Division. Ang katanungan naman natin dito, kung madala ba ni TJ Duhene ang kanyang speed, madala ba ni TJ Duhene ang kanyang galaw. Featherweight Division po ito, so tumaas siya ng timbang. Ang ipinagtataka ko nga, kasi ito'y galing sa talo mula sa isang world title bout kontra Naoya Inoue sa Super Bantamweight Division, comeback fight, world title bout ulit, pero sa ibang division na. Malakas ang kapit. Malakas ang may hawak nitong si TJ Duhene, mga idol. Oo. Kasi, kahit si Nick Ball nagtataka, bakit napalaban agad si TJ Duhene sa kanya? Na kung saan yun nga, galing sa pagkatalo, at doon pa sa ibang division. Disadvantage po ito para kay TJ Duhene ang pag-apak niya sa Featherweight Division. Ngayon, wala bang advantage itong si TJ Duhene? So, ipagpatuloy natin mga idol. Ngayon dadako na tayo sa physical na appearance na dalawang maglalaban. 28 anyos si Nick Ball, 38 anyos si TJ Duhene. So mga idol, disadvantage ulit ito kay TJ Duhene. Ang edad na 38 anyos, lipas na po yan sa prime. 28 anyos kalakasan ni Nick Ball ngayon. So disadvantage ulit ni TJ Duhene ang edad niya ngayon. Ano-ano ang mga posibleng magiging problema nitong si TJ Duhene? Una, yung galaw. Pangalawa, yung lakas at stamina. Lalo na kung iiral ang tinatawag nating pagka-father time. So, yun ang problema mga idol. Pagka may edad na. Ganun pa man, maganda pa rin naman ang kanyang naipakita bago siya makatikim po ng pagsuko dito kay Naoya Inoue. So, round 7. So, maganda-ganda pa naman ang kanyang pinakita. Sa height, reach, power, kung sino po ang may advantage. So dito mga idol, nakabawi si TJ Duhene. Bakit? 5 foot and 2 inches si Nick Ball, 5 foot and 5.5 inches si TJ Duhene. So mas matangkad po si TJ Duhene ng 3.5 inches. So malaking bagay rin po ang tangkad nitong si TJ Duhene at yung reach, na kung kanyang siklot-siklotin lang, sundot-sundutin lang niya itong si Nick Ball, kayang-kayang gawin na sa puntusan. So advantage yan. At pagdating naman sa power, ang knockout ratio nitong si Nick Ball ay 57%, 68% naman ang knockout ratio ni TJ Duhene. So lamang sa power si TJ Duhene, matangkad, lamang sa reach at lamang sa power si TJ Duhene. So, height, reach, power, advantage nitong si TJ Duhene, mga idol. Ngayon, dadako naman tayo sa experience. So, sa experience mga idol, kung sa Super Bantamweight Division tayo, masasabi kong di na bago kay TJ Duhene ang mapapalaban sa mga power puncher, mga delikadong opponent. Pero dito ito sa Featherweight Division mga idol, which is natural sa timbang si Nick Ball at kasalukuyang world champion, at ang mga nakalaban nito ay hindi rin po mga basta-basta katulad ni Raymond Fordes, Akdugbay at Ray Vargas. So mga idol, 50-50 ito sa experience ya. Dahil sa uri tayo ng kinalaban nakabase. Although Inoue ang huling laban ni TJ Duhene, pero hindi siya nakapagtapos doon mga idol. Tandaan natin yun. So sa skills ng dalawang maglalaban,
Boxer puncher kontra all-around boxer. So, labang si Nick Ball ng kaunti. Kaunti lang po ang lamang ni Nick Ball. Oo. 55-45 lang ang kinalaman ni Nick Ball dyan. Sa skills. So, ngayon, sino Llamado? So, mga idol, nasabi ko na sa inyo ang mga advantages ng magkabilang panig. So, masasabi kong 55-45 in favor of Nick Ball. 55-45 lang. Bakit? Okay, natural sa timbang si Nick Ball. Pero bawi naman si TJ Duhini sa height, reach, power, which is importante. At tandaan natin na konti lang ang diferensya sa skills, which is lamang si Nick Ball sa skills, pero konti lang po ang diferensya. Boxer puncher po kasi itong si TJ Duhini. Ngayon, kung i-kombinasyon natin yan, height, reach, tapos ang kanyang pagka-boxer puncher, posibleng mapahirapan dyan si Nick Ball, mga idol. Oo. Kaso, yung disadvantage naman itong si TJ Duhini, which is yung edad, at galing sa pagka-knockout, at bago dito sa naturang division, mga idol, ay mabigat din po yan. Ganun po man, 55-45 lang po ang kaya kong maibigay sa ating comparison. Bagamat maraming disadvantage si TJ Duhini, pero bumawi naman sa physical na appearance, konektado sa kanyang skills. Kaya 55-45, may laban itong si TJ Duhini dito sa labanan nila ni Nick Ball. Kaso, kung ano ang wala kay Nick Ball, nandoon kay TJ Duhini yung height, reach, advantage, which is kasama doon ang power at skills na kung saan pag i-kombinasyon natin yan, posible nga mapapahirapan niyang si Nick Ball sa puntusan. Oo. Kaso, sa disadvantage naman ni TJ Duhini, which is 38 anyos, lipas sa kanyang prime, at galing sa pagkatalo by technical knockout, mga idol, which is for the first time na tikman yan ni TJ Duhini. Ang tanong naman natin dito, kung wala ba itong inindang pubya pag tinamaan sa bodega? Or wala kaya itong, okay, sabihin na natin na nakarecover na sa injury si Nick Ball. Pero ang tanong naman natin dito, pagka tinamaan ng malalakas na suntok sa bodega yan, hindi kaya yan bibigay? Hindi kaya parang magalaw ulit yung kanyang naramdaman noong huli niyang laban? Yun ang delikado doon. Pero kung hindi, delikado din si Pitbull dito o si Nick Ball dito. Dahil matangkad at may skills itong si TJ Duhini. Ganun pa man. Dadako na tayo sa ating prediction dahil nga umabot na tayo sa 12 minutes dito po sa ating talakayan. Okay, prediction ko Nick Ball by technical knockout. Mga anong round kaya? Siguro 1-9. Posibleng ma-knockout ni Nick Ball yan. At kailangan i-knockout ni Nick Ball yan. Pagka hindi niya magawa may knockout yan at mauwi sa puntusan, delikado si Nick Ball. Kasi nga sa skills, power, na kung saan posibleng may dominan itong si TJ Duhini ang puntusan. At kailangan din ni Nick Ball yan na talunin talaga. Kasi kung tutuusin, marami ng matanda na yan. Kung baga mga idol, yan ay yung bilang na lang sa daliri ang mga laban nito kasi 38 anyos na. Bibihira naman yung umabot sa 50 na mga boksingero na umabot sa 50 ang edad. Bibihira na yun. 40 nga nagbabago na. Or father time na, which is katulad ng laban ni nila ni rematch ni Bivol at Beterbiev. Nakita naman natin nga si Bivol mapagod na rin. Ganun. So, yun nga, dito, Nick Ball by knockout, 1-9. At kung may sa puntusan, gamit ang pagka-agresibo at pagkabulyong puncher ni Nick Ball, gamit ang tapang nito na kung saan talagang susugod ito ng walang awa din, which is risky din po yan sa counter ni TJ Duhini. So, Nick Ball pa rin ako. Bakit? Posible niya may dominang laban. At siya ang mabango rito. Siya po ang tinitingnan ng mga marami. At expected po ng marami na siya ang makalamang dyan. So, pabor pa rin ako kay Nick Ball. So, dito sa panig ni TJ Duhini, kung nais niya makapiyo sa panalo, early rounds pa lang dapat niyang in-knockout si Nick Ball. Kaya dong sportsman sa bang manalo by knockout itong si TJ Duhini. Gamit ang kanyang height and disadvantage with power, posible niya mapuruhan itong si Nick Ball, mga idol. Which is, kailangan din nitong si TJ Duhini i-knockout itong si Nick Ball kasi nga, dayo siya. Once na magkaroon lang ng close fight sa scorecard, kailangan niyang magtrabaho ng husto. Although, yun nga, sabi kong kanina, yung kanyang height and disadvantage with power,
at skills, kombinasyon sa kanyang pagka-boxer puncher, sabi ko nga, posible niyang maidomina ang laban na kung saan pwede matalo din si Nick Ball sa puntusan, which is delikado si Nick Ball talaga dyan pagka nawi sa puntusan ang laban. Oo. Pero yun nga, kailangan din magtrabaho ng host ni TG Duhini kung nais niyang manalo. Ang mahalaga doon, in-knock out talaga niya yan si Nick Ball kasi dayo siya. So, yun nga, kaya nga lumalabas sa ating comparison na 55-45 dahil nga talagang may laban itong si TG Duhini dito kay Nick Ball, mga idol. May laban po talaga. Oo. Kaya kabang-abang na laban po yan. Dahil hindi po bastang laban lang yan. Sabihin natin na, sabi nila, 60-40 daw. May narinig akong ibang channel na napadaan ako or may clickbait na 60-40. Sinuri ko tuloy. Ay hindi magiging 60-40 yan. 55-45 lang talaga maibibigay ko. Dahil nga, once na hindi yan mapabagsak ni Nick Ball, delikado si Nick Ball din sa puntusan. Oo. At kung sakaling mawi sa puntusan, bagamat yun nga, pabor naman ako kay Nick Ball sa puntusan dahil may mga source naman siya na pwede manalo o resources na pwede siyang manalo, which is yung kanyang pagkakampyon, advantage yan. Ang kanyang andako na pagdawsan sa laban, which is advantage niya yan. Yung kanyang skills at ang kanyang pagkabata na kung saan posible niyang madali si TG Duhini. Baka naman sa laban na ito, iiral na ang katandaan nitong si TG Duhini. Magbabago na ang kanyang galaw. Kung magbago ang kanyang galaw, ay yun na. For retirement na, which is 38 years old. At dito naman kay TG Duhini, sabi ko nga, may laban ito, height, reach, power, at saka yung kanyang pagka-boxer puncher. Yun ang isa sa nakikita natin dito na posibleng makuha niya si Nick Ball. Pwede niyang talunin talaga. Kaya 55-45 lang talaga may bibigay ko. Kasi hindi po basta ang galaw rin itong si TG Duhini. O sana hindi nagbabago ang galaw niya. Kasi nga sa huling laban, baka naman, yun nga, sabi ko kanina, baka bagamat ito'y ano lang, yung ano lang natin, pag-analisa lang naman natin to na baka yung sa huli niyang laban na ininda niya sa kanyang katawan, pagka tinamaan siya ni Nick Ball, which is may lakas din, at lalo na't hindi niya division, yun ang isa sa magiging problema nito. Kung kaya ba niya tumanggap ng suntok dyan. Kaya kung kaya, tagilid si Nick Ball din dyan, mga idol, sa puntusan. At delikado pa si Nick Ball, ma-knockout din dyan. Dahil may lakas din po talaga itong si TG Duhini. At isa pa sa nakikita ako, kasi galing sa pagkatalo tapos napalawan agad sa isang world title bout. Napakalakas po talaga ng may hawak nito. Oo. Kasi naibigyan laban na yan eh. Dapat ang kalaban ni Nick Ball, kapwa niya world champion sa featherweight. Pangalawa, yung nasa ranking dyan sa WBA. Ano talaga, masasabi natin na priority, pero talagang binigyan si TG Duhini ng isang oportunidad na kung saan, mga idol, pagka ang determinasyon ang iiral, may chance rin talaga. Oo, pag determinado, samahan ng gawa. Talagang masasabi natin, pag determinado ka, kasama pa ng pagsisikap at gawa, may chance. Oo, hindi lang pwede po yan para kay TG Duhini. Dahil bilang isang challenger, siyempre mas malaki ang bayad doon po sa kampiyon. Pero at least, iba naman yung lalaban ka lang sa walang titulo. So, mas pwede pa rin yan para sa kanya. So, yun nga. Isang magandang laban pa rin ito. Makapagbibigay ito ng magandang laban kay Nick Ball. Na kung saan delikado din po talaga si Nick Ball dyan. Oo. Dito na lamang ito po ng Sports PH. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.